Dumating ang mga bida sa Yellow Rock Isle. Nakita nila agad na ang mga bato ay talagang kulay dilaw, pati na rin ang mga kalsada. Nakakita si Misty ng ilang magagandang bagay. Sinabi ng tindero sa kanya na ang mga iyon ay bahagi ng Corsola, mga piraso ng sungay na kusang nalalaglag mula sa mga Corsola. Nangako si Misty na makakakuha siya ng sarili niyang Corsola. Pinuri ng tindero si Pikachu dahil kulay dilaw din ito. Biglang lumabas si Psyduck, kaya pinuri rin siya ng tindero. Maya-maya ay biglang naglakad palayo si Psyduck, kaya naman sinundan siya ng mga bida. Dinala sila nito sa isang dalampasigan. Biglang nagpakita ng pagkabahala si Psyduck at hindi nagtagal, isang lumulutang na bahay ang lumitaw. Bilib ang mga bida nang makakita ng ganoon, pero isang batang babae sa bahay na may kasamang Corsola ang humingi ng tulong. Gumamit ang mga bida ng bangka para makapunta sa bahay. Gayunpaman, isang whirlpool ang nagsimulang humila sa bahay, kaya inutusan ni Ash sina Bulbasaur at Bayleaf na gumamit ng Vine Whip. Hindi nagtagal, naibalik ang bahay sa dalampasigan habang nailigtas naman ang bata at ang kanyang Corsola. Nagpasalamat ang tatay at kapatid ng bata sa mga bida sa pagliligtas kay Mika, ang batang babae. Tinanong ng kapatid kung paano niya sila mababayaran. Nagsimulang makipag-flirt si Brock sa kanya, pero syempre, pinigilan agad siya ni Misty. Ipinaliwanag ng kapatid ni Mika na ang mga bahay, kabilang ang sa kanila, ay itinayo sa itaas ng mga pugad ng Corsola. Kinukolekta ng kanyang tatay ang mga sungay ng Corsola na nalalaglag. Ang Corsola na ito ay lumitaw na lang bigla at mas masigla kaysa sa iba. Naging sanhi ito para umalis ang ibang mga Corsola sa pugad, kaya naman nawala ng pundasyon ng bahay at lumutang sa dagat. Napagtanto ni Misty na ang Corsola na iyon ay isang wild Pokemon. Huhulihin na niya sana ito, pero hinila ni Brock ang kanyang tenga at sinabing dapat muna silang tumulong sa problema. Sa huli, nagpa siya ang mga bida na tumulong na maibalik ang mga Corsola sa kanilang pugad. Palihim na pumasok ang Team Rocket sa isang tindahan, bagaman pinatahimik ni na Jessie at Meowth si James matapos itong matumba. Nakakita sila ng maraming gamit na gawa sa sungay ng Corsola. Dahil sa isang korona, hinangaan ni Jessie ang kanyang sarili at inisip na dapat siyang mabuhay ng mayaman. Ipinaalala ni na James at Meowth na nakawin ng mga alahas. Ginawa yun ni Jessie, pero pumasok ang tindero at nahuli sila, kaya mabilis na tumakas ang Team Rocket. Nakasalubong sila ng mga bida, habang nakilala ng tatay ang koronang suot ni Jessie dahil siya mismo ang gumawa nito. Inatake ng Corsola si Jessie, na ininsulto naman ng Pokemon. Inilabas ni James si Victreebel, na kinagat siya sa ulo, habang inilabas naman ni Misty si Staryu, si Ash ang kanyang Totodile, at si Jessie ang kanyang Arbok. Napatalsik si Victreebel, habang sinubukan namang makuha ni Totodile ang buntot ni Arbok. Dahil nabigo, inuntog niya si Arbok. Gumamit si Victreebel ng Razor Leaf, pero umiwas si Staryu at pinalipad ito gamit ang Rapid Spin. Gamit ang Water Gun, pinalayo ni na Staryu at Totodile ang Team Rocket sa mga alahas, habang pinatalsik din sila sa langit. Matapos mabawi ang mga alahas, tinanong ang tindero kung may nakita siyang mga Corsola. Dahil wala siyang nakita, nagpa siya ang mga bida, si Mika, ang kanyang kapatid na si Andrea, at ang kanilang ama na hanapin ang mga Corsola, na lahat ay may mga pangalan dahil bahagi na sila ng pamilya. Matapos ang mabilis na paghahanap, nakita nila si Annie, isa sa mga Corsola. Gustong hulihin ni Misty ang wild na Corsola, pero hinila siya ni Brock at ipinaalalang hanapin muna ang ibang nawawalang Corsola. Nang maglaon, sinubukan ng mga bida na hanapin ang iba pa, bagaman nakikita ni Misty na medyo mahirap ito. Biglang lumitaw si Bonnie at sumama kay Mika. Bumalik sila sa isang lugar kung saan nag-iwan si Brock ng pagkain ng Pokemon para akitin sila. Nakakita sila ng dalawang Corsola na kumakain. Nag-cheer ang wild Corsola, na naging sanhi ng pagkatakot ng dalawa, pero mabilis silang nahuli ni na Ash at Andrea bago pa man makatakas. Napansin ng Team Rocket na tinitipon nila ang mga Corsola. Na-realize ni Meowth na kung dadalhin nila ang mga Corsola na ito sa kanilang boss, siguradong matutuwa ito. Gusto na sanang kunin ni James ang mga Corsola, pero sinabi ni Jessie na may naiisip siyang mas magandang paraan. Nag-scout si Noctowl at nakita ang dalawa pang Corsola, sina Donnie at Ronnie. Dahil naibalik na ang lahat ng mga Corsola, naghanda na si Misty na hulihin ang wild na Corsola. Gayunpaman, biglang hinuli ng Team Rocket ang mga Corsola gamit ang mga kable, pero nasangga ni Misty ang para sana sa wild na Corsola. Dinala sila palayo ng Team Rocket at nagpasalamat pa dahil ang mga bubuwit ang nagtipon sa mga ito para sa kanila. Inutusan ni Ash si Noctowl habang inilabas naman ni James si Weezing na gumamit ng smoke screen para pigilan ito. Tuwang-tuwa si Jessie dahil sa mga Corsola, makakakuha siya ng maraming alahas para sumikat. Lumabas si Noctowl mula sa usok at binutas ang kanilang balon. Nahulog ang Team Rocket habang mabilis naman silang pinuntahan ng mga bida. Gusto pa rin ni Jessie na maging reyna ng mga Corsola, pero bigla siyang inatake ng wild na Corsola.
Inilabas ni Misty si Staryu na gumamit ng rapid spin para putulin ang mga kable. Inilabas ni Jessie si Arbok at si James naman ay si Victreebel na isinubo na naman siya. Inatake ng Corsola si Arbok kaya gumamit si Victreebel ng Razor Leaf. Umiwas ang Corsola at inatake si Arbok na pumulupot naman kay Staryu. Gumamit si Victreebel ng Vine Whip sa wild na Corsola na naging sanhi ng pagkatalo nito. Dahil sa move na recover, muling naging handa sa laban ng Corsola. Lahat ng Corsola ay sabay-sabay na gumamit ng spike cannon na naging sanhi ng pagtatago ng Team Rocket sa kanilang balon. Natamaan ng mga Corsola ang isang makina na sumabog at nagpatalsik sa Team Rocket palayo. Matapos ang labanan, hinarap ni Misty ang wild na Corsola, determinado na hulihin ito dahil kailangan niya ito para maging isang water Pokemon Master. Inilabas ni Misty si Poliwhirl para labanan ito. Gumamit si Poliwhirl ng bubbles sa Corsola na gumanti naman sa pamamagitan ng pagtackle kay Poliwhirl. Gumamit si Poliwhirl ng double slap na nagpabagsak sa Corsola pero mabilis itong gumamit ng recover. Gumamit si Poliwhirl ng water gun pero ibinalik ito ng mirror coat ng Corsola. Gumamit uli si Poliwhirl ng bubble kaya gumanti ang Corsola sa pamamagitan ng pagtackle. Gumamit si Poliwhirl ng double slap na sinundan ng tackle. Bumagsak ang Corsola, kaya agad na gumamit si Misty ng Lure Ball para hulihin ito, at sa wakas ay nagtagumpay na siya. Kumaway ang mga bida habang nagpapaalam kina Andrea, Mika, at sa kanilang ama, bago ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa Whirl Islands. Nagmamadaling tumakbo ang mga bida sa bayan para humabol sa bangka na patungong Red Rock Isle. Sinabihan ni Misty si Ash na hindi sana siya kumain ng marami noong almusal, para nakaabot sana sila sa bangka sa tamang oras. Gayunpaman, napansin ni Brock na umaalis na ang bangka sa daungan. Nang makarating sila sa port, nakita nilang masyado ng malayo ang bangka para mapansin sila. Nang tanungin nila ang isang lalaki kung kailan ang susunod na biyahe, nalaman nilang isang beses lang ito sa isang araw kaya iyon na ang huling bangka para sa araw na ito. Isang babae ang lumapit sa mga dismayadong bida na naging dahilan para matuwa si Brock sa presensya nito. Ang babae na si Luca ay nag-aaral ng mga Pokemon na nakatira sa ilalim ng dagat, kaya naman nag-alok si Brock na maging assistant nito na nauwi sa paghila ni Misty sa kanyang tenga. Nagpasya si Luca na tulungan sila at ihatid sila sa Red Rock Isle, kaya lalong sumaya si Brock habang nakikipag-flirt sa kanya. Nagmamatsyag ang Team Rocket at nakita ang isang babaeng kasama ng mga bubuwit. Ipinakita ni Luca ang kanyang bangka at kahit alam niyang hindi ito gaanong kagandahan, sapat na ito para makarating sila sa Red Rock Isle. Nakita ng mga bida ang diving gear ni Luca at napansin ang isang mapa. Inisip ni Misty na isa itong treasure map. Sumagot si Luca na muntik na siyang tumama dahil ang kayamanang ito ay napakahalaga para sa kanya. Nakita nila ang larawan ng lolo sa tuhod ni Luca. Ipinaliwanag ni Luca na ang kanyang lolo ang nagsimula ng pananaliksik sa mga water Pokemon sa dagat na ito, at ang trabahong iyon ay ipinasa sa mga sumunod sa kanya. Noong nililinis ni Luca ang kanilang attic, nakakita siya ng mapa at isang journal na nagsasaad ng lokasyon ng isang Silverwing na maaaring ang susi para mahanap ang isang misteryosong Pokemon. Naalala ni Ash na may nakasalubong silang kakaiba noong napadpad sila sa gitna ng dagat. Ganun pa man, lumubog ang barko ng lolo ni Luca, kaya naiwan ang Silverwing sa kailalimang bahagi ng karagatan. Walang naniwala sa kwento ng lolo ni Luca, kaya sinubukan itong hanapin ang Silverwing pero hindi ito pinalad. Sinabi ni Luca na gumawa siya ng research tungkol sa dagat at gamit ang mapa, nahanap niya ang eksaktong lokasyon nito. Sobrang excited sina Ash at Brock kaya nag-alok silang tulungan si Luca na mahanap ang Silverwing. Tinanggap ni Luca ang kanilang tulong habang nakikinig naman ang Team Rocket sa usapan. Gustong hanapin ni James ang Silverwing pero alam ni Meowth na mas mabuting hayaan muna ang mga bida na makuha ang kayamanan bago nila ito agawin kasama si Pikachu. Para kay Jessie, ang pagkakaroon ng malaking kita sa kaunting pagod ang tunay na paraan ng Team Rocket. Sinabi ni Luca na sisisad sila, pero yun pa lang ang madaling bahagi. Nang maglaon, naglabas si Luca ng 3 Magikarp. Binati ng good luck ni Brock sina Ash at Luca sa paghahanap, habang nagbabala naman si Misty na mag-ingat sila. Tumalon sina Ash at Luca sa tubig, at sasama rin sana si Pikachu pero pinigilan siya ni Brock. Nag-explore sina Luca at Ash hanggang sa makakita sila ng isang lumubog na barko. Sinubukan ng mga Magikarp na mag-scout pero pinigilan sila ng isang mantay na nagbabantay sa barko. Bumalik sina Ash at Luca at nagplano ng bagong estratehiya. Inisip ni Luca na pwedeng guluhin ng mga Magikarp ang mantay habang palihim silang pumapasok sa barko. Inisip naman ni Ash na makakatulong din ang Thunderbolt ni Pikachu para ma-distract ang mantine. Hindi nagtagal, sina Luca, Ash, at Pikachu ay may suot ng diving gear at lumangoy sa ilalim ng dagat. Hanga si Pikachu sa ganda ng tanawin habang masaya naman si Ash na kasama niya ito sa kanyang tabi.
Dahil handa na ang lahat, nagsimula na ang operasyon. Pumasok si Lucas sa barko, habang inatake naman ng Mantine sina Ash at Pikachu. Pumunta si Lucas sa loob ng hull at nakakita ng dalawang kumikinang na bagay sa dilim. Lalapit sana si Pikachu sa Mantine para umatake, pero naitulak siya palayo ng water gun ng isang Remoraid. Inatake din si Luca ng water gun ng isa pang Remoraid, kaya napilitan silang mag-retreat muna. Hindi natuwa ang Team Rocket dahil hindi nakuha ng mga bida ang kayamanan. Gayunpaman, nakita ni Jessie na hindi na nila kailangan si Pikachu at nag-focus na lang sa Mantine. Iniulat ni na Luca at Ash ang problema. Nagpa siya si Misty na sumama dahil ang kanyang mga water Pokemon ay may kalamangan rito. Inilabas ni Ash si Totodile, habang si Misty naman ay si Corsola at Staryu. Biglang lumabas si Psyduck, pero mabilis itong hinila ni Brock palabas ng tubig dahil hindi naman ito marunong lumangoy. Habang sumisisid sina Misty, Luca, Ash, at Pikachu, napansin nila ang submarine ng Team Rocket na nakikipaglaban sa Mantine at sa dalawang Remoraid. Kaya naman, palihim silang pumasok sa barko. Matapos ang paghahanap, nakakita si Luca ng isang pugad ng mga baby Remoraid na siyang dahilan kung bakit pinoprotektahan ng dalawang Remoraid ang barko, pero hindi pa rin nila alam kung bakit nandoon ang Mantine. Itinigil ng Mantine ang pag-atake sa submarine, kaya puwersahang pumasok ang Team Rocket sa barko at nagdulot ng pinsala. Nagkawatak-watak ang mga baby Remoraid at napansin ni Luca ang isang baul o chest. Kinuha ni Luca ang baul at lumabas ng kwarto kasama sina Ash at Misty. Napansin nila ang submarine ng Team Rocket na nagpalabas ng recording ng kanilang moto. Inagaw ng Team Rocket ang baul at mabilis na lumangoy palayo. Pagkatapos, muling nakipaglaban ng Team Rocket sa Mantine para hulihin ito. Nagpakawala si Meowth ng malagkit na bagay para hulihin ang Mantine, pero naputol ito ng water gun ng mga Remoraid na nagtulak din sa submarine palayo. Napagtanto ni Luca na ang Mantine at Remoraid ay namumuhay sa symbiosis o symbiosis, inaalagaan at pinoprotektahan nila ang isa't isa. Nagpakawala naman ang Team Rocket ng isang lambat at nahuli ang tatlo, pero sinira ito ni Totodile, Corsola, at Staryu. Nakumbinsi ni James at Meowth si Jessie na kailangan na nilang tumakas, kaya naman nagpidal na sila para makaalis. Gayunpaman, pinasakay ng Mantine sina Ash at Pikachu sa kanyang likod at tinulungan sila na makahabol sa submarine ng Team Rocket. Maya-maya pa ay nakalapit na si Pikachu sa bintana ng submarine at gumamit ito ng Thunderbolt para patalsikin ang Team Rocket palabas ng dagat. Nahulog ang baul, pero mabilis itong nasalo ni Ash sa tulong ng Mantine. Nang maglaon, nagpasalamat ang mga bida sa Mantine at Remoraid sa pagtulong na mabawi ang baul. Binuksan ni Luca ang baul at ang kahon sa loob nito at bumungad sa kanila ang Silver Wing. Layunin ni Luca na patunayan na totoo ang kwento ng kanyang lolo at pag-aralan ng misteryosong Pokemon. Kinabukasan, inihatid na ni Luca ang mga bida sa Red Rock Isle kung saan gaganapin ang World Cup.